Dito na naman tayo ngayon sa Botanical Garden ng Baguio City. Ito, pababa na ako. Hindi ko na lang nakunan yung pong kanya, no? Yung harap niya. Dahil diretso na ako at may bayad na naman, no? Ang entrance fee 10 pesos, pag matanda, pag bata ay 5. Kaya naman kita natin ngayon. Kailangan na financial para sikasuhin din ito. Tingnan nyo po, hindi na masyadong masikaso. Dahil na siguro sa pandemic, wala na masyadong magkatrabaho dito. Wala din ang babayaan na rin ang papaligid. Pero sigurado yan, no? Pagbalik po ninyo dito, sigurado na yan, pag pwede na po tayong makakyat muli papunta sa lugar na ito, ay pakapukan na, maayos na. Kaya lang ngayon po ay nandito ako kagad at makita nyo ang kalagayan niya ngayon, yung botanical garden natin. Kaya mamasyal tayo kahit ganito na yung makikita natin. Kaya mga kapatid, mga katurista, kabalo, mga ka-single, ito na po yung botanical garden. Kaya punta natin ngayon yung yung tinatawag nilang yung gawa po na bronze sculpture ni Ben-Hur Villanueva. Napakita po rito na po yung mga unang gumawa o builders po noon. Parang yan po yung dinitipic nito. Yan yung mga nagtulong-tulong para lamang itayo, lalo na po ang Baguio City. Ayan, Amerikano, mayroong Japanese, yan, lalo yung tipo yung mga Cordillerans. Yan po yung kaya tawag ng botanical. Marami kasi yung mga bandin dito, mga friendship monuments, so kaya yung tinayo. Mamaya makikita natin. Ito muna yung paligid niya. Ang ganda pa rin na aming mga tanim. Ito talaga yung pinagmamalaki na aming mga taga-Baguio. Kung mga tanim ay inaalagaan ko yan. Talagang yan lamang yung pwede namin sabihin kasingban. Basta Baguio, mga tanim. Yan. Sige, ayos na. Ito naman tayo dun sa kabila. Pan lang po itong pan ko, ginagamit ko. Kaya ngayon pag na lang po ninyo kasi itong camera natin, mobile po yan. Vivo yan. No? Kaya minsan ginawa ko na lang sa kabibuhan din. Hindi kabubuhan na din. Kabibuhan. Kabubuhan. Ayan, magandang lugar para sa mga magsingirog. May privacy kasi wala na masyadong katao-tao dito. Walang katao-tao yan. Pag ka nagsuot mo ulo mo dyan, malaki katawan mo yan kahit payat ka. Ayan yung mga ginagamit yan, stock po at mga dito hindi na pwedeng pumasok kasi nga nakita natin sinara na nila yan kasi under renovation pa to ngayon, no? Pag-sasaayos ng environmental mga staff na likod ng restaurant ng building na yan. Tayo sa isang kiosko.
pwede ka na dyan mag-propose. Kaya lang, ang mga kanyo lamang dyan ay mga ibon, mga witnesses nyo, ang Diyos, ibon, at mga tanim. Yan po. Walang marinig. May mga naglalaro dito, mga pamilya din na nagbanding. Kung yung lugar na maganda, pwede dito na isa ka rin na gawin ng worship. Yan. So, kung isa ka rin mahilig sa picture-picture, dito ka na mag-post na namin ka ng bayan. Pwede gawin. Pwede gumitin ka sa taas. Tingnan mo. Edit mo. Sabihin doon na I'm the small king kong mukha tayong king kong. Hirap ano. Naman mukhang king kong din tayo. Naglalaro ng mga bata. Ang ganda to, parang salakot na. Salo sa taas niya. Pero matibay po yan. Kahit ganyan yan. Mga pamilya. Naglalaro na yung mga nila dito. Pwede kang magkwan dyan. Scan mo yan, baka may bonus o kaya kikita ka. Hindi. Bata naglalaro. Saya. Okay, puntahan natin yung van. Maaaring alam nyo na siguro yung pagka matapos dyan, mayroong lugar, no? Na minsan dyan kinatatakutan din yung mga hindi pa mga lalaro. Family place, ito pwede sa mga pamilya, pang pamilya. Hindi lamang, kundi pang sports pa. Pwede. Tutorial sa kaibigan. Kulang na sa ayos po ito, kaya kumain na lang natin. Ito at ganitong sitwasyon muna sa inyo. Kaya nga maganda rin din muna kayo makakyat din, kaya makapunta dahil makapunta nyo rito hindi pa pumayos. Tourist spots gaya ng Botanical Garden. Kapunta ka na pag garden pa naman, garden di ba ano, yung botanical site na hirap yun. Site, ayan naman ang pag hindi pa naayos.
Mapunta po ito sa kwan. Alam niyo na, tunnel na. Yung tunnel na kung saan dito daw po nagtago ang mga Hapon. At ngayon, hindi na Hapon po, no? Ang mga nagtatago dyan. Mga gustong mag-ampon. Ay! Ayan. Medyo yan. Ito, medyo kinatatakutan ito. Parang ako rin, no? Parang ayoko rin pasukin ngayon kasi nga, hindi na masyadong mga ilaw niya, wala na. Hindi na masyadong madilim dyan. Flashlight ka kailangan. Kaya cellphone mo, medyo may. Kaya lang, cellphone natin mahirap. Ginagamit natin Hindi din natin pwedeng pumunta sa loob na nagsisilpon na nagpipicture din ako. Yan na lang muna. Ito naman yung mga maraming tiyanak. Ay, tiyanak. Hindi tiyanak po. Mga kanyan. Nilagay talaga mga Buddhism, mga body. Ayun dito. Mga monk. Mga malilit na monk. Sorry po sa mga hindi sinasadya. Wala ako apektado dun sa may tunnel na yun. Sabi ko yan, okay. Yan po yung papunta rin sa isang napakagandang lugar. Mamaya makita-kita nyo. Oo nga, no? Mga ferns na. Yan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Panglagay sa mga kwan natin. Flower arrangement. Ayan. Pwede. Para sa mga kasal din yan. Yan. Yan na, no? Parang sabi nila bagay dito mga bata. Kaya sabi ko naman, buti na lang bata pa ako, kaya bagay ko rin. Bata isip. Korean ng kanito. Nag-friendship sa Baguio o sisterhood. Kaya nag-gawa sila. Hindi Korean to, Chinese. Mayroon pala doon sa isa doon. Kita natin. Ito pala yun. Korean man. Binigay nila yan. Pinatayo nila donation, symbol of friendship yan ng Korea na isang sisterhood o tawag na Baguio City sa Lapan. Hindi masyadong sure yata yan pero kayo na po para medyo suspense. Rito at face to face yung makita. Yan. Mga kasama rin tayong nagmamasyal.
Dasal lang tayo. Mga daan ng bato-bato. Na tayo doon. Makita na natin yung sinatawag nilang sumikat na pelikula po, no? May pelikula pong animation na sumikat, lalo na kayong mga mahilig sa kung fu enthusiast. Ayan, yung po si Panda. Sabi nga nila, ito nga Chinese nga, no? China. Panda. Yan yung sikat na pandila, no? Animals. No? Yun na. Pero ang sikat naman ngayon sa bata ay si Kung Fu Panda. Pwede kayong doon sa taas na yan, maglakad kung kayo ay in love dyan, no? Pwede kayong magpa-picture doon, ilagay nyo yung kanya, no? Kunwari bigay sing-sing, ito ay pa-picture na para pagdating ng araw saka magsulian na lang ulit. Ito, yan, ang ganda. Ang ganda yan sa watercolor kung idodrawing natin yan, lalo yung mga malalapad na dahon tapos may sa tubig, yan ang mga nakikita ko mga watercolor painting na ginagawa nila. Yan. Tapos ito, mag-share na tayo ng konting na po nasa salita ng Diyos para naman na alam natin na ito na yung main plan natin. Kaya ito, ma-observe natin ng tao ay nagtatrabaho. Alam natin isang inspirasyon, may purpose. Kaya kung compare natin, lalo na sa mga ibang pason na nagtatrabaho tayo, hindi nagtatrabaho sila dahil sa salapi. Sabi nila minsan sa special someone, kaya sila ay nagtatrabaho, kaya gumagawa. Yung iba naman dahil sa pangangailangan, at yung iba para lamang ubusin ang kanilang oras, para matanggal ang boring daw buhay. Yung iba popularity, yung iba security, at yung iba naman trabaho para i-provide ang pangailangan ng pamilya. Yung iba para sa bisyo, yung iba naman para lamang i-maintain nila ang kanilang kayamanan o status quo na tawag. Mga valid po ito ng rason. Alam natin na anong tao nagtatrabaho, yan ang sure. Pero sa ating passage ngayon sa Colossians chapter 3 verse 17 at 23, do it all for the glory of God. Kaya nga yung verse na yan nagsasabi na whatever we do it all for God's glory. May mga magagandang rason tayo kaya ginagawa natin isang bagay, ministeryo o trabaho. Pero as a believer o Kristiyano, ang pinaka-best po na alam natin na rason ay at motivation ay gawin natin ang lahat hindi dahil sa pera, popularity, o kaya power, o love to someone, especially our family, or to kill our time, or our vices. Valid sila, ngunit hindi po sila lasting. Kaya alam po natin na lasting ay gawin natin ito para po malalahati ang ating Diyos.
ang Diyos, ang ating Ama, nasa langit. Kaya hindi po reliable kasi alam natin ng mga temporary na rason na ito. Kaya salamat po. Sana ay gawin natin lahat to ayon sa ating para may taas ang ating Diyos, ang kanyang pangalan. For God's glory. Amen. Dito na po tayo ulit magwawakas na. Salamat sa inyong paglalakad kasama ko.